Minsan may nagtanong sa akin kung hindi ba ako naiinip sa bukid. Siguro dahil wala kaming kapitbahay, walang mga tindahan at mga sasakyan, walang nagkakantahan at nagbibidahang mga lasing, at higit sa lahat, walang mga marites na nag-a-update sa atin ng mga ganap sa barangay. Parang nakakainip nga kung iisipin dahil wala man lang mautangang tindahan kung nais kong maglasing. Wala kang makikitang mga batang madungis at nanay na bungis-ngis. Walang tambay na bungal na nagdadayaan sa sugal. Marahil nga nagkakaedad na ako. Kaya yung nakakainip para sa iyo, ibang kapayapaan ang hatid sa pagkatao ko. Imbis na videoke, huni ng kuliglig ang pampahimbing ko. Kantahan ng mga palaka, tuwing uulan ang sinasabayan ng paghilik ko. Pagsapit naman ng umaga, tila ako ng aking tamdang ang nagpapamulat ng aking mata. At sinag ng araw sa bintana ang naguhudyat ng panibagong pakikibaka. Bagong simula at bagong pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang aking mga nais ay nag-iba. Inuman ng barkada, riot sa kalsada, bilangan ng syota, at mga trip na hindi maganda. Lahat ay danas ko na, at ituturing na lang na alaala. Marami nang nagbago. Lakas ng katawan ko ay humupa na. Kulay ng buhok ko, dalawa na. Kalahati sa mga ngipin ko, retirado na. Damay na rin ang linaw ng aking mga mata. Mga sinyalis ng paggupo ng aking katawang lupa. Ang pagtira sa bukid ang aking pinili, nailaan ang aking mga natitirang araw. Pagtatanim ng gulay, at pag-aalaga ng mga hayop. Yan ang katuparan ng aking hadika at pipiliin kong gawin hanggang sa huling pagpikit ng aking mga mata. At sa pagharap ko sa bawat araw, naway kasama ko ang aking pamilya. Ngayon, bukas, at magpakailanman.